If I walk in the pathway of beauty, if I work till the close of the day, I shall see the great King in his beauty, when I call the last mile of the way, when I call the last mile of the way, I'll rest at the close of the day. No, there are joys that await me when I'm gone the last mile of the way. If for Christ to proclaim the glad story, if I see his sheep gone astray, I'm sure he will show me his glory when I'm gone the last mile of the way. When I'm gone the last mile of the way, I'll rest at the close of the day. Oh, there are joys that await me when I'm gone the last mile of the way. Hear the tears of times we were severed, tears of sorrow are seen every day, but no sickness, no sighing forever. When I'm on the last mile of the way, when I'm on the last mile of the way, I will rest at the close of the day. And I know there are joys that await me when I'm on the last mile of the way. And if here I have earnestly striven, and I tried all this will to obey, 'twill advance of the rapture if never, when I'm gone the last mile of the way, when I'm gone the last mile of the day, I will rest at the close of the day. No, there are joys that await me when I'm gone the last mile of the way. I am thinking today of the beautiful land I shall reach when the sun goeth down, when through wonderful grace for the Savior I stand. Will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? Evening the sun goeth down, when I wake with the present of mansions of rest. Will there be any stars in my crown? In the strength of the Lord, let me labor and pray. Let me watch as the winner of souls, that bright stars may be mine in the glorious day, when his praise like the sea billows rolls. Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down, when I wake with the blessing, the mansions of rest. Will there be any stars in my crown? Oh, what joy it will be when his face I behold, will there think his feet to lay down. It will sweeten my bliss in the city of gold, should there be any stars in my crown.
Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down. When I wake with the blessing of mansions of rest, will there be any stars in my crown? Magandang gabi mga kapatid. So ito po ang ating pangalawang Facebook Live na nandito po tayo sa ating opisina. Dito po sa church building. Ito po yung library. Dito po sa katabi ng main building ng Angeles City Southside Church of Christ. Nakita ko po na mas magandang mag-Facebook Live dito kaysa sa bahay. Kasi bahay po yun. Minsan may mga hindi inaasahan po doon na siyempre bahay po yun. Pero dito, tahimik po ang kalagayan dito. Wala mag-isa. Pero safe naman po ang kapaligiran dahil katabi po nito. Ito po isang subdivision. Ang location po ng church building ay nasa isang subdivision. So maliwanag naman po ang labas, pati po yung paligid ng church building. So wala po tayong iniisip na panganib po rito. Kahit na tayo po yung gabihin, ano po. So binabati natin ang ating mga kaigsuonan. Maayong gabi sa yung tanan na igsuon. Bagamat malungkot po ang kinasapitan ng mga tao at ating mga kapatid dyan sa may Sarangani area. Kasama na po ang General Santos City. Kanina po kausap ko si Brother Salvador Parbo at nasabi po niya ang matinding epekto ng magnitude 7.8 earthquake. Napakalakas po ng mga kapatid. Mas malakas pa ito dun sa earthquake sa Cabanatuan, Baguio City at Dagupan City noong 1989. Ano po? Bago pumutong ang Mount Pinatubo. Binabati rin po natin ang ating mga kakabsat na ibang rabii. Kada kayo amin kakabsat. Binabati natin ang mga kabugtuan kang Kristo. Maupay ng gabi. Kabugtuan ko ang Kristo at ang ating mga katugangan dyan sa may Bicol region. Diyos marahay na banggi sa Indugabus, sa mga taga-Pangasinan, masanto siya labi, at siya kayon amin. At siyempre po, hindi maiiwan ang taga sa amin, may pabengi, kiyakongan. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay patungkol po sa dahilan kung bakit ang Panginoon ay namatay sa krus. Ito po ang kasalanan. What is sin? Kailangan po maliwanag po sa ating mga kaisipan kung ano yung kasalanan. Otherwise, kung hindi maliwanag po sa ating sarili ang kasalanan, ay bakit tayo hahanap ng kaligtasan? Kung inisip natin ang kasalanan ay wala namang epekto sa ating mga kaluluwa, ay bakit po tayo hahanap ng kaligtasan, di ba? Pero kung alam po natin kung ano ang kasalanan at kung ano ang nagagawa ng kasalanan laban po sa atin, ito po yung magkakaroon tayo ng incentive na hanapin po natin kung ano yung katotohanan na magliligtas po sa ating mga kasalanan. Yung po mga tao na in denial na sila nagkasala, at tayo aminin ng kailang pagkakasala at pilit na tinatago ang kailang mga pagkakasala, ay wala pong pag-asa ng kaligtasan yan. So dito po sa ating sa gabi po ng ating pag-aaral, ang ating pong paksais, ano ang kasalanan? Unsa ang sala? Sabi ng mga Binisaya. Anya ti basol. Yun natin sa Ilocano po yun, basol. Pero nyo, sa Ilocano, kasalanan ng basol, sa mga Bisaya, ang basol ay magsisi. Parang advance po yung mga tawi-Bisaya pagdating doon. Ako. So what is sin? So sa ating pag-aaral, this is a study for us to know the nature of sin and what it does to us. Ano ba ang kalikasan ng kasalanan at anong nagagawa sa atin ng pagkakasala o kasalanan. Isa pong
salitang pinanggalingan sa salitang Grego ay hamartia. Hamartia. Literally, a missing of the mark. Bisabi, kumbaga, kung ikaw po ay para yung mga dart, hindi mo natamaan yung dapat tamaan, a missing of the mark, ito po ay hamartia, ito ay kasalanan. So yun po sinasabi sa atin ni Vine, ni Vine sa kanyang dictionary of the New Testament words, it is a missing of the mark. In other words, pagka hindi natin naggawa yung dapat natin gawin o lumabag tayo sa dapat natin gawin, yan ang ibig sabihin ng pagkakasala. It's a deviation from morally correct behavior or sound thinking. Ito po yung pag-alis mula sa isang tamang pagtingin kung ano mabuti at masamang pag-uugali o mabuting pag-iisip. Yun ang sinasabi po ng salitang hamartia, a deviation from morally correct behavior or sound thinking. Yan ang isang sinasabing kahulugan ng salitang hamartia. Pero sa scriptural point of view, ano bang ibig sabihin ng kasalanan? Ang unang definition is transgression of the law. Transgression of the law. When we transgress the law, pag tayo lumabag sa kasalanan, is a direct violation of the law. Pag tayo po ay tuwirang lumabag sa kautusan, anumang kautusan, ito po ay kasalanan. Doon po sa lumang King James Version, whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Sa Tagalog, sa lumang ang Biblia, mas maliwalag po ang kanyang salin, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsasalangsang sa kautusan. This is the generic definition. Kung ano man po yung kautusan, whether it is the government or the scriptures. Pag tayo po'y lumabag sa anumang kautusan, ito'y pagkakasala. Kung tayo lumabag sa kautusan ng Diyos, ito'y kasalanan laban sa Diyos. So ito'y pagsasalangsang sa kautusan, the transgression of the law. Yun po ang scriptural definition ng tinatawag nating kasalanan. Dito pong, paano po nangyayari na tayo nagkakasala? Hindi naman po tayo basta-basta nagkakasala. Tulad nga po ng ating pag-aaral nung Lunes, there is a root of sin. Ito yung pinanggagalingan ng kasalanan. Dito po kay Santiago, dito po sa James chapter 1, sa verses 13 to verse 15, huwag sabihin ng sino man pagkasa'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay. At hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. So, hindi tayo tinutokso ng Diyos. Hindi gawain ng Diyos yun na tayo tuksohin. Kundi ano bang ibig sabihin ng natutokso kanya? Sa verse 14, kundi ang bawat tao ay nagtutokso pagka naihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Yun ang tukso. Andito isang sitwasyon di nararapat. Andiyan siya. Pero ikay nahila nung masamang sitwasyon na yon, ay kay nahikayat na gawin. Sa verse 15, kung magkagayo ang kahalayan, kung mapaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan or separation. Separation from God. Ang salitang kamatayan, thanatos, means separation. Pag sinabi nating physical death, yun ay separation ng katawan sa spirito. But pag sinabi na spiritual death, ito yung pagkahiwalay natin sa Diyos dahil sa buwan ng kasalanan. So it's direct violation of the law. Nangyayari pag tayo po nagtutokso at nahihila tayo ng ating sariling masamang pita at nahihikayat at ginawa natin. Yun ang ibig sabihin ng pagkakasala. Tingnan ninyo, magbigay po tayo ng mga halimbawa. Si Adam at saka si Eva.
Yan muna tayo ng konti mga kapatid. Si Adam at saka si Eva. Alam niyo, ito yung joke lang po. Ang lalaki, nagkakaproblema dahil sa babae. Itong isang klasikong halimbawa. Pag hindi po na disiplina ng lalaking babae, ito yung magbibigay sa kanya ng problema. Katulad po ni Eva, sa Genesis chapter 2, 16-17, ito yung kautusan ng Diyos kay Adam. In other words, si Adam ang kausap ng Diyos. Kaya Adam ay pinakilala ng Diyos ang utos na ito. Hindi kay Eva, kundi kay Adam. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. In other words, provided ng pagkain sa pamamagitan ng bunga ng punong kahoy sa Garden of Eden. Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. You'll be separated from God. Alam po natin, when they ate of the forbidden fruit, they did not die physically. Hindi sila namatay physically. Sila ay nahiwalay sa Diyos. They died spiritually. At nagsimula sila magkaroon ng kamatayan nung sila ay napalayas mula sa halamanan. So ito yung utos. Lahat ng punong kahoy sa halamanan, pwedeng kumain si Adam. Maliban sa isa. Yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ipinagbabawal yun ng Diyos na kainin. So yun ang utos. Yun ang utos. Ano po? Dito natin by necessary interest. May pagkukulang dito si Adam. Kung babasahin po natin na mabuti yung Genesis chapter 3, hindi naunawaan ni Eva yung kautusan. Hindi yan naunawaan sa tamang paraan. Kaya ito'y ginamit ni Satanas para tuksuin siya. Dinaya siya ni Satanas. Ang lalaki, hindi na daya lalaki. Dahil hindi naman siya kinausap ni Satanas. Yung babae kinausap ni Satanas. Kaya pagka ang babae, hindi natin tadisiplina. O in other words, hindi natin siya nadala sa tamang kahisan, magkakaproblema yung lalaki. Ito po yung mga klasikong halimbawa. Nang makita ng babae ng bunga ng punong kahoy yung mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawa kasama niya at kumain. Siya daw ang original na mandat ni Saya na po. Dapat hindi siya kumain dahil alam niya for a fact na kasalanan niyo. Ito rin po makikita natin na epekto ng babae sa lalaki because of the sexual reality ng mag-asawa. May power ang babae sa bagay na yun. Minamanipulate niya yung lalaki para siya'y sumunod sa kanyang kalooban. Dito makikita natin, si Adam ay kumain din eh. Pero sila kumain, pero yung naday babae. Pero sila nagkasala dahil sila pareho kumain siya pinagbabawal na halaman. So, natukso siya. Naikahit si Eva doon sa masamang pita. Nakita niya yung punong kahoy, yung buting kanin. That's lust of the flesh. Nakalulugod sa mata, lust of the eyes. At ang kahoy na mananasa upang magpatisang tao, pride of life. So, nagkasala sila, nahulog sila doon sa tukso. Instead na pag-isipan kung ito'y tama o mali, sila'y naikahit ni Satanas. Kaya po sila ay nagkasala. Sila yung nahulog sa kanilang masasamang pita. Ang kasalanan ay ang hindi pagsunod sa kautusan, lawlessness. Lawlessness is sin. Pag hindi tayo kumikilala sa kautusan ng Diyos at di natin ginagawa yung kautusan ng Diyos, that is sin. This is Matthew chapter 7, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven.
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you will practice lawlessness. Alam niyo, ano ba yung lawless dito? They were prophesying. They were casting out demons and done many wonders. Hindi yung pinagutos ng Diyos sa kanila. That is why sila'y gumagawa ng mga bagay na hindi pinagutos ng Panginoon. That's lawlessness. Ito po ay opposite ng verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Pag ginagawa natin ng kalooban ng Ama sa langit, that's lawfulness. Pag hindi natin ginawa, that's lawlessness. Sin is lawlessness. We do not recognize the law. We disobey the law. So ito'y lawlessness, kawalan ng kautusan. Yun po'y kasalanan, kawalan ng kautusan. Huwag tayong gawa ng isang bagay na wala tayong authority mula sa ating Panginoon, because that will be lawlessness. Tayo gumagawa ng mga bagay na walang kautusan sa likod ng bagay na yun. That's lawlessness. Ano ba? Substitution. Pag pinapalitan natin ang batas, that's substitution. Klasikong halimbawa po na makikita natin, si Nadab at si Abihu. Sa mga Amerikano, Nadab and Abihu. Ganyan. Sa mga Pilipino, Nadab at si Abihu. Ganyan. Sa Leviticus chapter 10, verse 1 and 2, hindi natin pinag-uusapan rito yung sincere intent o yung sincerity. Hindi natin pinag-uusapan nyo. Ang pinag-uusapan natin, anong ginawa nila? Dito po sa Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. At si Nadab at si Abihu, na mga anak ni Aaron, ay kumuha ang bawat sa sangailan ng kanyang sunguban at sinidlan nila ng apoy. At pinatungan ng kamanyang at sila'y naghandog sa harap ng Panginoon, nagibang apoy na hindi niutos niya sa kanila. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Ano bang problema nila? Apoy lang, apoy. Pero ang sinasabi nitong apoy, isang apoy na hindi pinag-utos ng Panginoon. Hindi ito yung apoy na dapat yan gamitin upang sunugin yung incense. Kaya sila pinatay ng Diyos. Sa point of view ng tao, apoy lang naman yan, nasunog din. So what's the problem? Pero sa paningin ng Diyos, you have to obey. You have to obey in details. Hindi ka pwedeng pumalit. Hindi mo pwedeng palitan yung kautusan ng Diyos. Dito pinalitan nila. Sila nagandog ng isang ibang apoy na hindi pinag-utos ng Diyos sa kanila. Although, in essence, pareho lang. Apoy lang yun eh. Pero tingnan ninyo sa Leviticus 16 verse 12. At kukuha siya mula sa dambana na nasa harap ng Panginoon ng isang suuban na puno ng mga baga at kukuha ng 2 dakot na masarap na kamangyan o incense na totoong dikdik at kanyang dadalhin sa loob ng tabing. So, ibig sabihin, yung apoy doon sa galing sa dambana na nasa harap ng Panginoon. Doon mo kukunin yung baga na ipagsusunog mo doon sa incense. Ay, hindi nilang ginawa nila. Sila nagdala ng kanilang sariling apoy. Marahil, wala sila nakikitang masama. Apoy lang naman, susunugin lang natin naman yung incense. Pero sa Diyos, hindi. Nagbigay siya ng kautusan, hinggil kung saan kukunin yung pagsusunog dun sa incense. At pinalitan nila. When you substitute, when you replace, when you, tawag po doon na, you do something na iba doon sa pinag-uutos, o substitution, that's sin. Hindi natin pwedeng palitan ang utos ng Panginoon. Hindi natin pwedeng palitan o substitute ang namang pinag-utos ng Panginoon. Yung po ay pagkakasala o presumption. Ang presumption, iniisip mo, okay lang ito. Sa iyong kaisipan, tamang gawin ito. That's presumption. You're presuming na ito ay tama. This a behavior perceived as arrogant. Ibig sabihin, hindi mo kinikilala ang Diyos, ang kanyang autoridad. Iniisip mo yung sa'yo. You are being arrogant, disrespectful,
and transgressing the limits of what is permitted or appropriate. Pag lumalampas ka doon sa pinag-uutos o pinapayagan, ganyan. Sa Tagalog, pag-uugali na itinuturing ng mapagmataas, walang galang at lumalabag sa mga limitasyon na kung ano ang pinahintulutan o naangko. So ikaw, arrogant. You are insisting. Pinapalitan mo. Hindi ka, gumagawa ng sarili mo. Hindi sinasabi ng Diyos. That is being presumptuous. So yun din po yung kasalanan. When you are being presumptuous. Dito po sa Psalm 19, keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me, then I shall be blameless. So yung sumula sa Psalm, King David, sabi niya, keep back your servant also from presumptuous sins. Ito yung kasalanan na ikaw ay nagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ginagawa mo yung gusto mong gawin instead na yung pinag-utos ng Panginoon. Yun yung presumptuous sin. Tingnan po yung isang halimbawa rito na po. Ito po isang kasaysayan po ni Saul. Sa 1 Samuel chapter 15. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ko ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig na mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon na mahukbo. Aking tinandaan niya ang ginawa ng mga Amalek sa Israel kung paano siya humadlang sa kanya sa daan nang siya umahon mula sa Ehipto. Ngayon umahon ka at saktan mo ang Amalek at yung lubos na lipulin ng buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo mga lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka tupa, kamil at asno. Yan ang utos ng Diyos. Yan ang utos ng Diyos kay Saul. Punta tayo sa verse 13. At naparong si Samuel kay Saul at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalaing kanawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. That's being arrogant. Hindi naman niya tinupad ang utos ng Panginoon, pero sabi niya, tinupad kang utos ng Panginoon. At sinabi ni Samuel, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig at ang ungal ng mga baka na aking naririnig? At sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa mga Amalekita, sapagkat ang bayan na nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka upang iyahin sa Panginoong Diyos at ang natira aming lubos ng nilipol. That's being presumptuous. Iniisip mo na magiging matutuwa ang Panginoon dahil hindi mo lubos ng nilipol, ang sinabi niyang lubos ang nilipol, at ikay nagtira ng mga hayop, mga baka, at tupa para iyahin sa Panginoon, hindi tatanggapin ng Panginoon niyo. Dahil hindi pinag-utos ng Panginoon. You presume na pwede yun. Pero ikay lumampas. Dahil di yun ang pinag-uutos ng Panginoon. Sa verse 22, verse 23. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon na napakadakilang pagkatawa sa mga handog na susunugin at sa mga ahin na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa asahahin at ang pagdinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panguhula at ang katikasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap, sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang wag nang maging hari. Paano siya magiging hari na magpapatupad sa kautusan ng Diyos kung siya mismo hindi siya sumusunod? He was being arrogant. Nakakala niya pagka nagtira sila ng tupa at mga baka upang iyayin sa Panginoon, matutuwa ang Panginoon. Pero yan ay paghihimagsik. Dahil hindi sila sumunod doon sa aksaktong ipinag-utos ng Panginoon. When you go beyond what is written, when you go beyond the doctrine of Christ, that is a sin. Sa 1 Corinthians chapter 4, ang mga bagay nga ito, mga kapatid, ay niyanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat, upang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.
Matuto kayo na huwag gumigit sa mga bagay na nasusulat. That's precisely the error of the Corinthians. Kaya sila nagkaroon ng problema sa mga preacher. Ako kay Pablo, ako kay Silas, ako kay Pedro, etc. Dahil sila lumampas sa nakasulat. Hindi na sinasabi ng banal na kasulatan. Para maliwanag po sa chapter 3 ng Corinthians, 1 Corinthians, na yung mga ngaral ay mga lingkod lamang ng Diyos sa pamagitan nila ay sumampalataya yung mga nakinig. Beyond that, wala na silang kahalagahan. So when you go beyond what is written, then ikay nagkakasala. Ngayon din po sa Apocalypse, chapter 22, Revelation chapter 22, aking sinasaksiyan sa bawat tao na nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. When we add or when we subtract, that's sin. Hindi tayo pwede magdagdag, hindi tayo pwede magalis. So when you go beyond, that is sin. Noong pong Restoration Movement sa United States of America, nagkaroon po ng isang kaisipan na tama, which guided them to the restoration. Ano sabi? Where the Bible speaks, we speak. Where the Bible is silent, we are silent. Where the Bible speaks, we speak. Where the Bible is silent, we are silent. Ito yung quotation of Thomas Campbell. Ano po? Dati nung meron kaming radio program, ang sabi ng isang Baptist preacher na si Thomas Campbell, si Alexander Campbell ay magkapatid. No, they were not siblings. They were father and son. Nakita ko po ang libingan nila sa Bethany, West Virginia. Andun yung libingan ni Thomas Campbell at katabi niya yung libingan ni Alexander Campbell. So sila po yung nanguna sa Restoration Movement. Although mayroon pang iba mga tao na ginawa din po nila yun. When you do evil, tayo gumagawa ng masama, then we sin. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaibabaw. Kapuutan ninyong masama, makisanib kayo sa mabuti. Yung masama, what is evil is sin. Walang evil na hindi kasalanan. Because sin itself is evil. So pag tayo gumagawa ng masama, nagkakasala tayo. So 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. So sa ibang salin, layuan ninyo ang masama niya. So ibig sabihin, anumang masama is sin. Basta isang bagay po ay evil, kasalanan po yan. So tandaan po natin yan, pagka ang ginagawa natin masama ay kasalanan po yan. Dito sa Galatians chapter 5, hayag ang manggawa ng laman sa mga katwid ay mga ito, pakikiapid. Palaging number 1 po yan sa listahan ng mga kasalanan. Pasinin nyo. Dahil napupuot ang Diyos sa mga nakikiapid, sa mga nangangalunya. Sila po ay nakikipagtalik sa mga asawa ng may asawa. Fornication, pag ito po ay generic, illicit sexual relationship, pag kayo binata dalaga, at kayo nagkakaroon ng sexual relationship, kasalanan po yan. Sa pagitan ng babae at lesbian, that's fornication. Sa pagitan ng lalaki at bakla, that's fornication. So any illicit sexual intercourse is fornication. Karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkababahagi, mga hintong pananampalataya, mga kapanagalihan, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad na ito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinapaunang ipaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na mga nagsisigwa ng kayong mga bagay ay hindi magsisibagman ang kanan ng Diyos. Huwag nating itago ang ating kasalanan. Do not be in denial kung nagkasala tayo. You have to recognize and acknowledge na nagkasala tayo at magsisi tayo para patawarin tayo ng Diyos.
So ito, anything that is evil is sin. So dito nilista po yung ibang kasamaan na pag ginawa po natin, tayo po ay nagkakasala. Or when you omit doing good. Ito yung tinatawag natin sin of omission. Lahat na sinabi natin kanina are all sins of commission. Pero there's one kind of sin na wala kang ginawa pero nagkasala ka dahil hindi mo ginawa isang bagay na mabuti. For instance, kung ikay nagkasala at hindi ka nagsisi, nagkasala ka because hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Tandaan po natin, hindi tayo makakapagtago sa kasalanan. Aharapin po natin yan pagdating ng Panginoon. Will be judged. Dito sa Santiago chapter 4 verse 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Kung alam natin ang isang bagay mabuti at di natin ginawa, that is sin. Alam natin ang bautismo magliligtas, hindi tayo nagpabautismo, we have sinned. Alam mo na dapat magbigay ayon sa yung giniginhawa at di mo ginawa, that is sin. So when you omit doing good, that is also a sin. Hindi lamang po yung gumagawa ka ng masama o lumalabas sa naksulat o you transgress the law. Hindi lamang yun. Pag hindi natin ginawa isang bagay na mabuti, that is definitely a sin. Dito sa Matthew 25, verses 41 to verse 46. Kung magkagawin sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ito yung mga kambing, magsalayo kayo sa akin kayo mga sinumpa, at pa sa apoy na wala hanggan na nihanda sa dyablo at ang kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at di niyo ko pinakain, ako'y nauuhaw at di niyo ko pinainom, ako'y nag-iisang tagaibang bayan at di niyo ko pinatuloy, hubad at di niyo ko pinaramtan, may sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagawin sila na may magsisisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o nauuhaw? O isang tagaibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at di ka namin pinaglingkuran? Kung magkagawin sila, sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo na yamang hindi nyo ginawa sa maliit na ito ay hindi nyo ginawa sa akin. So meron silang hindi ginawa. Di ba? Ang mga ito'y mga paroon sa walang kaparusahan, datapat ang mga matwid sa walang buhay. Eh, hindi nila ginawa ay nararapat. So sila nagkasala, di ba? Sila mapupunta sa malanggang kaparusahan because they omitted doing what is good. Yun ang scriptural view of sin. What is the effect or what are the effects of sin? Ano ang magiging epekto ng kasalanan sa atin? Will lead you away from God's Word. Yung mga taong umiiwas basahin ng salita ng Diyos, may problema sila. Sila yung nagkakasala o sila yung may kasalanan. Kaya ayaw nila magbasa ng salita ng Diyos. Dahil masasaktan sila. Pansinin po ninyo ang salita ng Diyos. Pagka tayo may kasalanan na ginawa noong unang panahon at di natin pinagsisihan, o may kasalukuyan tayong kasalanan ginagawa, at may nangangaral tungkol sa mga bagay, kayo masasaktan. Definitely kayo masasaktan. Dahil ano ba ang sinasabi tungkol sa salita po ng Diyos? Ang salita po ng Diyos ay ano? Ito po yung mas matalim pa sa dalawang may tabak. Kanya. So masakit. Masakit. Yun ang salita ng Diyos. Dito po sa aking lumang Bible, hindi ko dala. May nakalagay po, ang may-ari ng Bible na yun, dahil nakita ko lang po isang package na pinadala ni Brother Ron Halbrook. Ang may-ari ng Biblia ko, ang pangalan niya ay Margaret Elizabeth. Ito yung binigay sa kanya noong April 3, 1997. Ang nakalagay doon sa presentation page, this book will keep you from sin. Sin will keep you from this book. Kaya huwag na po tayong magtaka pag ang isang tao ay magbasa ng Biblia. Ang ibig sabihin, may kasalanan ng tao yun na hindi niya pinagsisihan. O ayaw niyang tanggapin. O kasalukuyan, nagkakasala ng tao yun.
this sin will keep you from the Bible. So pagka tayo po'y nagkasala, tayo hindi natin magkakaroon tayo ng interest na basahin ang salita ng Diyos. Bakit? Sa 1 Corinthians chapter 1, sapagkat ang salita ng krus ay kamangamangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. So sa mga tao magsalanan, ang salita ng Diyos ay kamangmangan. Sa mga tao nagkasala at ayaw magsisi, ang salita ng Diyos ay kamangmangan. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kaya hindi niya nauunawa dahil sintersyadong pagbasahin at pag-aralan ng salita ng Diyos. Sin will keep you from the book of life. Ang kasalanan ay dinadaya tayo. Ang kasalanan po ay nagbibigay ng pansamantalang kasiyahan. Pero ang kabayaran nun ay walang hanggang kapahamakan. Dinadaya tayo ng kasalanan. Sin deceives us. Sa Romans chapter 5, sapagkat ang kasalanan na makasumpong ng pagkakataon, sa verse 11, ay dinaya ko sa pamagitan ng utos, at sa pamagitan nito ay pinatay ako dahil sa nagkasala ka sa ilang kaupsan ni Moises ay walang kapatawaran. So ang kasalanan na makasumpong ng pagkakataon ay dinaya siya sa pamagitan ng utos kanya. Dinaya. Sa Isaiah chapter 5 verse 20, saba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at ang liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Alam niyo, yung kasalanan mapait. Malalasaan mo na lang pag nagkasala ka na. Pinabaliktad nila. Saba nila kanya. Kawawa kayo kanya. Pag tinatawag nyo, mabuti yung masama, at ang masama ay mabuti. Ito po ang problema ng nagkasala. Pinagtatanggol ng nagkasala yung masama kaysa sa mabuti. Halimbawa sa larangan ng pag-aasawa, pag nagtaksil yung asawa mo, ipinagtatanggol na niya yung kasama niya kaysa sa'yo. Ginagawa niyang mabuti yung ginawa niyang masama. Yun po ang epekto ng pagkakasala. Yan ang epekto ng pagkakasala. Dinadaya tayo. Binabaliktad nila. Binabaliktad ang mga bagay-bagay. Yung masama, tinatawag na mabuti. At yung mabuti, tinatawag na masama. Kasi sa pasalukuyang panahon po, nakikita natin yan. Yung mga dating sinusumpa ng mga tao, tinatanggap na ngayon. At tinasabi nila mabuti. Yung dating alam nilang masama. So, ang kasalanan po ay dumadaya. It deceives us. Dinadaya tayo. Pagka tayo po ay nagkakasala, pinatitigas ang ating puso. Hindi mo na kinikilala, hindi mo na nararamdaman yung kasalanan ginawa mo. Especially after a period of time. Na binaliwala mo ang kasalanan ginawa mo, instead na magsisi ka, tinago mo yung kasalanan mo. It hardens the heart. Pinatitigas yung puso. Sa Hebrew chapter 3, verses 7 to 11. Gaya nga lang sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, pag narinig natin ang tinig ng Panginoon kanya, huwag niyong papagmatagasin ang inyong mga puso ng gaya ng sa pagmumungkay sa panahon po sa ilang. Gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ay tinukso ako'y tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon na nakita ng aking magawa. Dahil dito naggata ko sa langit ito. At sinabi, lagi silang nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nakakilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking gagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Huwag niyong papagmatagasin ang inyong puso. Pag nagkasala tayo, pinatitigas ng kasalanan ang ating puso.
Ayaw na nating magsisi. Ayaw na nating gawin nararapat. Dahil tumagis na yung puso mo. Your conscience is already seared. Hindi mo na nararamdaman yung kasalanan. Naging mandin ka na sa iyong kasalanan. You are hopeless pagka gano'n. Wala na pag-asa ng kaligtasan pagka gano'n ang ating kalagayan. It enslaves us. Hindi ginagawa tayong alipin ng kasalanan. Sa John chapter 8 verse 34, suminagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Tingnan nyo yung mga verb, ang bawat nagkakasala. Ito po yung present progressive, present continuing. Ika'y slave of sin pag nagpapatuloy ka sa kasalanan. Sa Romans chapter 7 verse 17, kaya ngayon hindi na ako gumagawa nito kundi ang kasalanan tumitira sa akin. You are now being influenced by sin. You are now enslaved by sin. Ika'y naging alipin ng kasalanan. Pagpatuloy mong ginagawa, ginawa mo pero ayaw mong magsisi. You become a slave of sin. Will lead us away from God. Ito yung malungkot. Pag nagkasala tayo, lalayo tayo sa Diyos. Dito po sa 1 Kings chapter 11, si Haring Solomon, ang Haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Pharaoh, mga babae Moabita, Ammonita, Idumea, Sidonia, at Ethea. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo sapagkat walang pagsalang kailang iniligawan yung puso sa pagsunod sa kailang mga Diyos. Nasabid si Solomon sa mga ito sa pagsinta at siya nagkaroon ng 700 asawa ng mga prinsesa at 300 babae at niligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Yung pong pagkakasa ni Solomon, siya nag-asawa sa mga babaeng pinagbabawal ng Diyos. Siya po inahiligaw. He was led astray from God. Kaya nga po mag-ingat po tayo sa pagpili ng mga babae. Hindi lahat ng babae ay magiging mabuting asawa. May babae hindi dapat nag-asawa. Hindi nila alam kung anong nature ng pag-aasawa. Tingnan si Solomon, napasama siya. Dahil sa mga babae. Dahil sa kanyang pagnanasa sa mga babae. Katulad ni Delilah, ni Samson na naging alipin ni Delilah. Siya napasama, di ba? Will lead us away from God. Yun ang isang epekto po ng pagkakasala. Mawawala tayo. It will lead us to an unrighteous life. Isang pamumuhay na hindi matuwid. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Ang ibig sabihin po, that's a metonymy. Binabagit yung Espiritu, pero ang kahulugan yung mga bagay na ipinapahayag ng Espiritu Santo. At din yung gagawin ng mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang salitang laman po rito ay hindi yung pisikal na laman, kundi kasalanan o pita ng laman. Sapagkat ang mga ito'y nagkakalaban upang huwag niyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Datapot kung kayo pinapatubay ng Espiritu, if you are led by the Spirit, if you are led by the words revealed by the Spirit, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At ang ayaga manggawa ng laman sa mga tinday mga ito. Tingnan niyo, surang na una, pakikipid, karamihan, kalibugan, etc., etc. Nasabi ni Pablo, na tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na mga nagsisigwa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. At ang epekto ng kasalanan, lalo hindi natin pinagsisihan, will lead us to more sins. Dahil kung ikaw ay nagsinungaling, magsisinungaling ka na magsisinungaling. Para itago mo yung unang pagsisinungaling mo. So it will lead you to more sins.
Kung kayo nagsinungaling, it will lead you to more lies. Yun po isang epekto ng kasalanan. Si David na nagkasala kay Bathsheba, na asawa ni Uriah o Urias. Basahin po na sa 2 Samuel chapter 11. At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pagkikipagbaka, ito yung pasalanan ni David. Hindi siya nanguna sa pagkikipagbaka sa digmaan na tulad ng dapat niyang gawin. Dahil na nag-request ng bansang Israel, sila ang aming hari, manguna sa aming pagkikipaglaban. Si David ay wala sa pagkikipaglaban. It was idle. Pag wala tayong ginagawa, at doon pumapasong tukso, doon tayo nagkakasala. Ito ang nangyari kay Haring David. At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pagkikipagbaka na sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod ng kasama niya at ang buong Israel at kailang nilipol ang mga anak ni Ammon at kinubkob sa Raba. Ngunit si David ay naghintay sa Jerusalem. Dapat siya nandun sa harapan ng digmaan. At nangyari sa kinahaponan na si David ay bumangon sa kanyang higaan at lumakad sa bubungan ng bahay ng hari. At mula sa bubungan ay kanya nakita ang isang babae na naliligo. At ang babae totoong napakagandang musdan. Minsan tama yata yung kantang umangit ka ng pangit kanya. Kasi minsan yung magagandang babae nagbibigay sa atin ng kapahamakan. Katulad po rito. Napahamak si Haring David dahil nakontrol ang kanyang pagnanasa. At nagsugo si David at nagpasiyasat tungkol sa babae. At sinabi ng isa, hindi ba ito si Bathsheba, na anak ni Eliam, na asawa ni Uriah, na Etheo? At si David ay nagsugo ng mga sugo at kinungo siya. At siya'y pumaroon sa kanya at kanyang sinipingan siya, bagamat siya asawa ng may asawa, kasalanan yun. Sa Old Testament, pwede kang magkaroon ng higit sa isang asawa, basta hindi ito asawa ng may asawa. Pwede ito asawa ng may asawa. Sapagkat siya'y malinis sa kanyang karamihan. At siya'y bumalik sa kanyang bahay at ang babae naglihi at siya nagsugo at nagsaysay kay David at nagsabi ako'y buntis. Yan ang problema niya. Siya may problema nga si David, si Bathsheba. At kailangan nilang itago yung kasalanan nila. Tignan po niyo, pag tinatago mo yung kasalanan mo, hindi magdudulot ng mabuti yan. At nagsugo si David kay Joab at sinasabi, sugin mo sa akin si Uriah na Etheo at sinugo ni Joab si Uriah kay David. Nang si Uriah ay dumating sa kanya, tinanong ni David siya kung paano ang tayo ni Joab at kung anong kalagayan ng bayan at kung paano ang tayo ng pagbabaka. At sinabi ni David kay Uriah, babain mo ang iyong bahay at iyong ugasan ng iyong mga paa. At umalis si Uriah sa bahay ng hari at sinunod sa kanyang ng isang pagkain na mula sa hari. Ngunit natulog si Uriah sa pinto ng bahay ng hari kasama ng lahat ng malingkod ng kanyang Panginoon at di binaba ang kanyang bahay. At nang magsaysay kay David na sabi, hindi binaba ni Uriah ang kanyang bahay, sinabi ni David kay Uriah, hindi ka ba nakapaglalakbay? Bakit hindi mo binaba ang iyong bahay? At sinabi ni Uriah kay David, ang Kaban at ang Israel at ang Huda ay nasa tolda at aking Panginoon si Joab at ang mga lingkod na aking Panginoon ay naghahaantong sa luwal ng parang, yayaon nga ba ako sa iyong bahay pang kumain at pang minom at pang sumiping sa aking kasama? Buhay ka, buhay yung kano naman. Hindi ko gagawin ng bagay nito. Ito si Uriah ay isang maginoong tao. Ngayon, ang purpose ng pagsugo ni Uriah at pagpapawi sa bahay niya, para sipingin niya si Bathsheba, para hindi halata. Tinatago nila yung kailang pakikipanganon niya. Ay hindi siya na nagtugumpay dahil si Uriah ay mas matwid pa kay David, di ba? Ano nangyari ngayon? At nangyari kinabukasan na sumulat si David ng isang sulat kay Joab at pinadala sa pamamagitan ng kamay ni Uriah. Anong klaseng kataksilan yan? Yung papapatay niya, siya pa magdadala ng sulat para sa ipapatay. Anong ginagawa? Ito nagagawa ng kasalanan. Ika'y magkakasala pa na higit na masamang kasalanan. Sa verse 15, at kanyang sinulat sa sulat na sinasabi, ilagay mo sa Uriah sa pinakaunahan na maigpit ng pagbabaka at kayo magsiurong mula sa kanya upang siya masaktan at mamatay. At nangyari ng bantayan niya o habang bayan na kanyang inilagay sa Uriah sa dakong kanyang nalalaman na kinaroroon ng mamatapang na lalaki at ang mga lalaki sa bayan nagsilabas at nakipagbaka kay Joab at nangabuwal ang iba sa bayan sa mga likod ni David at si Uriah, Etheo namatay din.
So, itinago nila, di ba? Gumawa pa siya ng mga ibang kasalanan para maitago kayo ng kasalanan. So, sin will lead us to more sins, mga kapatid. And it will separate us from God. Tayo mahihiwalay sa Diyos. Mawawala ang ating relasyon sa Diyos. At alam po natin, pag namatay tayo, nawiwalay sa Diyos, ay mapaparusahan tayo sa impyerno. Ang epekto ng kasalanan, maihiwalay tayo sa Diyos. We'll be separated from God. Sa Isaiah 59, verse 1 and 2, narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksin, na hindi makapagliligtas, na hindi man mahina ang kanyang pakinig, na hindi makarinig, kundi pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan siya nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So, pag nagkakasala tayo, hindi na tayo pakikinggan ng Diyos. Hindi na tayo tutulungan ng Diyos. We are separated from God pag nagkasala tayo. At ito ang pinakamasakit, the fires of hell. Pag nagkasala tayo, di tayo nagsisi. Kung tayo Kristiyano, pagdating ng araw ng pag-uukom, ikay pupunta sa impyerno. Definitely. Sa Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamatay tao, sa mga mapakapid, at sa mga manggagaway, sa mga pagsamasas Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kailang bahagi sa dagat-dagatan, nagdinigas sa apoy, tasupre, na siyang kalawang kamatayan. Pupunta sa dagat-dagatang nagdinigas na apoy, tasupre. You'll go to the fires of hell. Yan ang walang hanggang kaparusahan, na wala ng kapahingahan kapag tayo nagkasala. So this is the problem of sin. On our own, we are helpless. Sa ating sarili lamang, wala tayong magagawa laban sa ating mga kasalanan. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ng kaawaan ng Diyos. Sa Titus chapter 3, verse 4 and 5, ngunit ang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao o mas maganda pagmamahal sa tao, na hindi dahil sa mga sa katwiran na ginawa nating sarili, kahit ano pang gawin nating katwiran, pag nagkasala ka na, hindi na mabuburing kasalanan mo, you cannot be righteous anymore. Kundi ayon sa kanyang kaawaan, so ayon sa kaawaan ng Diyos, ay kanyang niligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Niligtas tayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ito yung paghuhugas sa muling kapanganakan, yan ng baptismo. At pagka tayo po'y inaralan sa salita ng Diyos, ay nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating mga buhay. Diba? Yung po'y makikita natin. So, anong answer dyan? What is the answer to the problem of sin? The death of Christ. Ang kabayan ng kasalanan ay kamatayan. Ang Panginoon na nagbayad sa ating mga pagkakasala. Ito po, Hebrews chapter 10, saka sinabi niya, narito ako'y pumarito pang gawin ang ikalooban, inaalis niya ang yung unang tipan, upang maitatag ang ikalawang tipan, sa kaloobang iyaon ay pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Kailangan mamatay ng ating Panginoon para magkaroon ng kalunasan sa lahat ng kasalanan. The answer to the problem of sin is the death of Christ on the cross. Tingnan ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ito'y naalala po natin. Every Sunday, kamatayan ng Panginoon. Sa Matthew 26, verse 27 to verse 28, at tumampot siya ng isang sarot nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. The blood of Christ was shed for the forgiveness of sins. Para magkaroon tayo ng paraan, para maibsan ang problema ng ating kasalanan. We cannot be righteous by our own, on our own.
We need the mercy, the grace of God through Christ. Kailangan tayo sumunod sa kondisyon ng kanyang biyaya. So Revelation chapter 1 verse 1, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. Inugasan ng ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Sa Hebrews chapter 5, hindi niya kailangan gawin yun dahil siya ang anak ng Diyos, mga kapatid. Tuntaan po natin yun. Sabi rito, bagamat siya anak, ngayon may natuto ng pagtalima sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tinis at tang siya mag-isakdal, siyang gawa na walang kaligtasan sa lahat ng mga nagsisitalima sa kanya, sa lahat ng mga sumusunod sa kanya, sa lahat ng sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yun ang sagot sa kasalanan. Bilang panghuli, mga kapatid, what is the process of salvation? Paano tayo maliligtas? Kailangan tayo makinig sa Ebanghelyo. Romans 10:17, sabi dito, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. We have to hear, listen to the gospel. We need to believe or to have faith. Sa Mark 16:16, at sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parusahan. We need to believe. We need to repent. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Nasabihin ni Pedro, pakatalasasin nga ng buong Israel, ang ginawa lang Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus ninyong pinako sa krus. Anong sabi ng nagpapako? Mga Ginoo at mga kapatid, anong gagawin namin? Anong sagot ni Pedro? Repent and let every one of you be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins or for the forgiveness of sins. You need to repent. You need to confess. Alam niyo sa Romans chapter 10 verse 10, sinasabi siya, kailangan nating ipahayag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating bibig. Ang ating pananampalataya nasa puso, nasa ating kaisipan. Kailangan nating ipahayag sa pamagitan ng ating bibig. Romans chapter 10 verse 10, sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya, kaya tinuturing na ganap, at sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya nililigtas. We need to confess our faith in Jesus as the Son of God. And we need to be baptized. Kailangan tayo may lubog sa tubig. Balikan natin ang Acts 38. Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness or for the remission of sin. You need to be baptized. Pagkatapos nun, you'll be saved. Kailan natin gagawin yan? Ngayon. Karon, ngeni, aura. Huwag na natin ipagpaliban. Kung meron tayong kailangan pagsisiyan na natin ngayon. Huwag natin ipagpaliban dahil hindi natin nalalaman ang araw ng ating kamatayan. Kailan tayo mamamatay? Hindi natin alam. Paano namatay tayo? Hindi natin nagawa dapat natin gawin. Kawawa tayo, di ba? We'll face eternity in the fires of hell. Whereas meron tayong pagkakataon na makamtan natin ang biyaya ng Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon, ang panahong kanais-nais, ngayon ng araw ng kaligtasan. Mga kapatid, mga kaibigan, kung di pa niyo nagawa, dapat niyo gawin para kayo maligtas. Ngayon na ang panahon. Huwag na natin pagpaliban. Mga kapatid sa pananampalataya, kung meron kayong pagkakasala, dapat niyong pagsisiyan, ngayon na, gawin niyo, ngayon. Huwag natin ipagbukas. Baka maging huli ng lahat. Pag nagsisi tayo sa araw ng ating kamatayan, hindi na tayo patatawarin ng Diyos. Akala natin patatawarin tayo, hindi na tayo patatawarin ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hindi natin ginamit ang pagkakataon na yun. At pag dumating tayo sa pagkakataon na tayo po ay nasa bingit ng kamatayan. Basahin po natin sa Proverbs chapter 1, verse 20 at mga sumusunod. Ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan. Kanyang nilalakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. Siya'y sumisigaw sa mga panulukan, sa pasukan ng mga pintuang bayan. Kanyang sinasabi,
Hanggang kailan, o mga walang muwang, kayo'y iibig sa inyong kawalang kaalaman? Hanggang kailan ang manunuya ay matutuwa sa panunuya? Hanggang kailan ang atamaangal ay namumuhi sa kaalaman? Sa aking saway ay bumaling kayo. Narito ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo at ang mga salita ko ay papaalam ko sa inyo sapagkat ako'y tumamag at kayo'y tumanggi. Inuunat ko aking kamay, total na kinig. At dahil sa lahat kong payo, iwinalan yung saysay at ayaw niyong tanggapin ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo parang bagyo, na ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipo-ipo, kapag ang ihirap at tapis ay dumating sa inyo, kung magkakaitatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, hahanapin nila akong mabuti, ngunit hindi nila akong matatagpuan, sapagkat kinamumuhian nila ang kaalaman at di nila pinilin takot sa Panginoon. Ayaw nila sa aking payo, hinamak nila ang lahat kong pagsaway, kaya kakainin nilang buo ng kailang sariling mga lakad at mabubusog sa kailang sariling mga pakanan. Yun ang problema, di ba? So ito yung kasalanan. Yung kasalanan po ay hindi simple at hindi nakakatakot. Ito yung nakakatakot. Dahil kung tayo pa magkasala, mamatay tayo sa ating mga pagkakasala. Tayo pa mapaparusahan sa walang hanggang apoy sa impyerno. Nakakatakot po yun, di ba? Pero para hindi tayo makarating doon, let us obey the Lord. Right now, today, now, is the day of salvation. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Titignan ko lang po yung mga bumati at mga nanood. Dito po sa aking sabi, Bernard Luminaria Cabina Jr. is watching, ganyan. Ibanez Senior Son is watching. Tapos bumati si Brother Ibanez. A blessed greetings of good evening, brethren in Christ Jesus. Ganyan. Si Gina Lail, good evening. Tapos Lucy Simbol, kasama po ni Brother John Albert Takmad. Good evening, pare ko, Brother Lordy, Salunga, I'm watching. Thank you. Alciano Campo, taga Dubai, Abu Dhabi. Good evening po. Leoto Torreliza, Naimbag Arabi, Kadakayang Kabsat, magandang gabi sa lahat mga kapatid. Marjorie Sumanlap de la Cruz, ito po yung nasa Kuala Lumpur. Good evening everyone. Edda Delpino Villamayor, good evening po sa ating lahat. Lito Lacanlale, good evening po sa lahat ng mga kapatid. Era Bakyen, baliktad lang po yan. May Pabengi po, may Pabengi rin. Ronnie, good evening po, good evening din. Wala na po ata. Rafael Ortiz, good evening po sa mga lahat. Good evening din. Ruben Tiburan, good evening po, brother. Good evening sa iyo, Brad. Agosto 12, good evening po. Pangutana po. Nung sinabi mo Thomas Campbell, where the Bible speak, we speak. Where the Bible is silent, silent. Anong Bible po tinutukoy niya? Kasi ang dami po ngayong translation sa ngayon. Anong translation po ang gamit ninyo? Salamat po. Hindi ko alam kung anong klaseng... Hindi naman po galing sa Biblia yung sinabi niya. Yun ay sinabi niya. Hindi natin mababasa word for word yun sa Biblia. Salita ni Thomas Campbell yun. But yung sinabi niya ay tinuturo ng Biblia yan. Pwede siya ganun salita. So anong translation ang gamit nila? Hindi ko alam. Nung panahon na yun, ang mga existing translation, King James Version, yun lang. Geneva Bible, yun ang mga malimit na ginagamit nila noon. Wala pa yung mga revision later on. Anong ginagamit yung translation? New King James Version, New American Standard Bible, yun ang palagi yung ginagamit na sanin. Maraming salamat sa tanong. Rafael Ortiz, ang mga tao may kanya-kanyang ng reliyon at paniniwala at nagbabasa rin ng Biblia. Kinakailangan pa ba tayo magpahayag sa kanila? Sa ranasan ko, ayaw nilang tanggapin ang magaling na aral, sarado ang kailang kaisipan dahil may doktrina silang pinaniniwalaan. Makabubuti bang magkanya-kanya na lang at bahala sila kung anong kagigisan nila, maliban na lang kung sila'y tumawag ng Diyos. Hindi po.
Kaya gusto nilang tanggapin o hindi nila gusto tanggapin, we have to preach the gospel anyway. Dahil hindi po natin pwedeng atulan yung mga tao nakikinig sa atin. Maaaring sa isang panahon ay sila po ay hindi tatanggap. Pwede natin nalalaman ang tao, pwede siya magbago. A man can always change. Pwede siyang magbukas ng kanyang kaisipan para tanggapin niya ang salita ng Diyos, whereas nung una ay ayaw niyang tanggapin. Dito po sa 2 Timothy chapter 4, hindi po nagkakamali. 2 Timothy yan eh. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ipangaral mong salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtatsaga at pagtuturo. Ibig sabihin sa kapanahunan at di kapanahunan. Sa kapanahunan, kung gusto nilang tanggapin ang salita, hindi kapanahunan kung ayaw nilang tanggapin, preach anyway. Yun ang ating trabaho, we preach. Hindi natin sakop kung sila makikinig o hindi, problema nila yun. We just need to preach and preach and preach. Huwag nating atulan yung nakikinig kasi hindi man natin nababasa yung kailang kaisipan. Agosto 12, ganitong pagtuturo po ang kailangang marinig ng mga lead. Salamat po sa iyong opinion. Archon Roy Sumabal, maayong gabi Brad, Ogs Tanan, maayong gabi po. Nida Billamin, magandang gabi sa lahat. Milana Quinto Garcia, good evening po Brad, good evening din po. Wala na po. Maraming salamat po sa inyong pagbati. Sana po ay tayo po ay biyayaan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, manatili tayo sa kanyang salita, mga kapatid. Yun po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Hallelujah, praise Jehovah, from the heavens praise His name. Praise Jehovah in the highest, all His angels praise proclaim. All His hosts together praise Him, sun and moon and stars on high. Praise Him, all ye have known the heavens, and ye floods above the sky. Let them Praise the Spirit Jehovah, for His name alone is high, and His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. Let the praises give Jehovah, they were made at His command. Then forever He established, His decree shall ever stand. From the earth, oh, praise Jehovah, all ye floods, ye dragons all. Fire and hail And snow and vapor, stormy winds that hear Him call. let them Let them praises give Jehovah, for His name alone is high, and His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. all ye fruitful trees and cedars, Till the hills and mountains high, greetings and beasts and cattle, birds that in the heavens fly, kings of earth and all ye people, princes, traders, judges all, praise His name, young men and maidens, aged men and children small. Let them praises give Jehovah, for His name alone is high, and His glory is exalted, and His glory is exalted, and His glory is exalted, far above the earth and sky. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.
loobin ng Panginoon, doon po sa mamaya sa Friday, magkaroon tayo ng Facebook Live. Dito rin po sa opisina po ng Angeles City Southside Church of Christ. Magbigay po kayo ng comment kung maganda po ang labas at ang sound. Dahil ginagamit po ngayon yung cellphone ko, ano po. Ang internet signal rito galing po sa Bluetooth ng aking cellphone. Pero okay naman po, napakatapotugtog ko yung awit na walang yung lang internet connection galing po doon sa Bluetooth ng aking cellphone. So tayo po yung manalangin. Ang banal, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na ito na binigyan nyo kami ng pagkakataon na maituro, may pangaral, ang iyong salita, kung anong pagkakasala. Nawa po ang mga nakikinig po sa amin ay makita nila ang kasamaan ng kasalanan at kung anong kahinatnan ng mga tao nagkakasala at kung hindi sila pupunta sa biyaya ng Diyos sa sumunod sa kanyang ebanghelyo, sila ay mapapahamak at mapupunta sa kaparusahan na walang hanggan sa apoy ng impyerno. Nawalisin po namin sa aming puso ang pagmamataas, pride. Bigyan niyo kami ng kapakumbabaan na kilalanin at tanggapin na kami nagkamali at nagkasala. At gawin namin ang karampatan upang kami yung patawarin ng Diyos. Kung kami mga Kristiyano, kailangan po na magsisi at humingi ng tawad. Kung hindi pa kami Kristiyano, kailangan kami sumunod sa Ebanghelyo, kailangan kami sumampalataya, magsisi, ipayag ang aming pananampalataya sa ating Panginoon Kristo bilang anak ng Diyos at tayo may lubog sa tubig para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Alam po namin ng Diyos na ito ay available sa lahat ng tao. Pero nakakalungkot isipin na hindi tinatanggap ng tao isang bagay na mahalaga at binibigyan pansin ng mga bagay na hindi mahalaga upang sila'y maligtas at makaalis mula sa sumpa ng kasalanan. Ama, ako po ay uwi na sa aking pasamantalang tahanan. Naway patabaan mo ako katulad ng pagpapatabay mo sa akin pagdating po sa lugar na ito. Naway magkaroon po ng patagumpay itong ganitong gawain. May kintal sa puso at kaisipan ng mga tao na nakikinig ang katotohanan ng Diyos. Ang katotohanan lamang magpapalaya sa amin. Ang katotohanan lamang bibigay sa amin ng kaligtasan. At ang mga bagay po ito ay aming inihingi. Nakilang pangalan sa Kristo. Amen. Maraming salamat po. O yung papaalam na, tayo mag-ingat. God bless. Tuloy po tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Maraming salamat po.